Sa isang liblib na baryo sa paanan ng madilim na bundok, narito ang isang lalaking nagngangalang Rodel. Kilala siya sa pagiging mayabang. Hindi siya naniniwala sa mga babala ng matatanda tungkol sa mga maligno sa gubat. Isang gabi, mag-isa niyang pinasok ang masukal na kagubatan. Hindi niya alintana ang malamig na hangin na tila humahadlang sa kanya. Mula sa dilim, isang matandang babae ang sumigaw. "Huwag mong susuwayin ang landas. Magpaalam ka o hindi ka na makakabalik." Ngunit tumawa lang si Rodel. Matandang praning, bulong niya habang nagpapatuloy sa gitna ng kadiliman. Habang lumalalim ang gabi, napansin niyang paulit-ulit na ang dinadaanan niya. Parehong puno, parehong bato. Naliligaw na siya. Biglang may narinig siyang kaluskos at mabibigat na yabag sa kanyang likuran. May kung anong sumusunod sa kanya. Isang aninong may katawan ng tao ngunit ulo ng kabayo ang lumitaw. "Naliligaw ka ba o hinahanap mo ako?" Sa halip na matakot, nagalit si Rodel. "Hindi kita kinatatakutan," sigaw niya sa harap ng nilalang. Tumawa ang tikbalang. "Pinili mong hindi makinig kaya dito ka na mananatili habang buhay." Sumigaw si Rodel habang nagbabago ang kanyang anyo. Ang kanyang mga kamay ay naging kuko at ang mukha ay humaba. Wala nang boses na lumabas sa kanya kundi isang nakakangilong ungol. Si Rodel ay naging bahagi na ng sumpa ng bundok. Lumipas ang mga taon. May mga taong naliligaw sa bundok, may mga hindi na nakabalik, at sa gitna ng dilim, may isang nilalang na nagmamasid. Hindi na siya si Rodel. "Ako ang tikbalang. Dati akong tao katulad mo, hindi ako isinumpa. Pinili ko ang landas na ito. Kapag naramdaman mong naliligaw ka, hindi aksidente iyan. Hinahanap ka na namin. Ang kwentong ito ay kathang-isip lamang, ngunit ang dilim ay totoo. Kayo na ang bahala kung maniniwala kayo, mga kaibigan. Pero tandaan ninyo, hindi lahat ng nilalang ay gusto magpakita. Hanggang sa susunod, mag-ingat sa bawat hakbang, lalo na sa dilim.